Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, October 28 na po, 2025, banta ng bagyong manggagaling sa may silangan ng ating bansa. Tatawagin bagyong Tino kapag nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin po natin kung ito ay magiging malakas na bagyo sa first week po ng November. Ngayon din, inanunsyo na ng Pag-asa, no? And it's official na, amihan season na. Ito yung tinatawag natin na tuyot at malamig na hangin na nanggagaling po sa may Siberia, dyan sa may taas ng ating bansa. So titignan din natin yung weather system ngayon na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero bago tayo magpatuloy, hihingi lamang ako ng pabor na i-like nyo ang ating video bilang pagsuporta at para lumakas ang engagement ng ating update. Maraming salamat po. So sa huling pagkatala po ay nananatili pa rin ang low pressure area at ito inaasahan ng lalayo or mawawala po sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa huling pagtatala po mga kaibigan, ito pong LPA ay nandito po sa coastal water po ng Dumaran, Palawan. Ito ay papalayo na rin at papalabas ng ating par at wala na itong masyadong direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Tulad na aking sinasabi, hindi ang LPA na yan ang ating kinakabahala at minomonitor. Pero yan, bago natin simulan, ito nga sinasabi ko sa forecast track, advanced weather forecast natin, yung bagyo po na manggagaling sa may silangan, actually, nasa advanced weather forecast natin yan, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag po natin na forecast weather condition o tinatawag din natin na tropical cyclone threat potential. Sa ating week 1, nagsimula kahapon sa October 27 hanggang November 2, kung makikita nyo, merong sirkulasyon ng hangin dito. Ito po yung sinasabi natin na banta ng posibleng bagyo na mabubuo po sa mga susunod na mga araw pero hindi po papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung nakikita nyo umiikot na hangin na yan, yan po ay sama ng panahon at banta rin sa posibleng maging bagyo. Pero hindi yan tatawagin bagyong Tino bagkos hindi naman yan papasok at direktang makakaapekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. So pasok din sa week 1 natin, etong sinasabi natin na banta ng bagyo na manggagaling sa may silangan ng ating bansa, and ito po yung sinasabi natin na posibleng maging malakas. So tinatanong ng ating mga kababayan, kasi nga po no, may mga update ako na nilinaw ko na kapag patak po ng November, December, malimit lamang yung mga bagyo at mga mahihina dahil nga po kaakibat niya ang tuyot at malamig na hangin, yung tinatawag din natin na northeast monsoon. Kaklaruhin ko lamang sa inyo, no? Talaga namang malimit lamang at mahihina yung mga bagyo na pumapasok kapag nasa amihan season tayo. Ito po yung amihan, kitang-kita nyo yan. Papatunayan ko sa inyo. Pero may mga tsansa ng mga malalakas din na bagyo bago pa man po pumasok ang amihan. So nakita nyo naman, yung nagiging direksyon po ng amihan ay dito po sa may taas, no? Bandang extreme, Northern Luzon, Batanes, Babuyan Islands po yung naaapektuhan na yan. So ito pong sa advanced weather forecast natin, nakikitang magiging malakas ito nga pong bagyo na manggagaling sa silangan. Pero may chance pa na magbago, no, or 100% na magbabago pa yung kanyang lakas at direksyon. Alam nyo, pag sinabi ho kasi natin na advanced weather forecast sa tropical cyclone threat potential natin, araw-araw ho, every 6 hours, nagbabago po yung direksyon niyan at lakas dahil na rin sa pagbabago ng sirkulasyon po ng hangin ng ating bansa, no, yung minomonitor natin. So sa week 2 naman natin, ganun din ay may chance po na may mabuo din na sama ng panahon dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa at nakikita natin sa week 2 natin na magsisimula sa November 3 hanggang November 9, yung nakikitang sama ng panahon o banta ng bagyo magagaling sa silangan ay may chance ang maging mahina. So sa advanced forecast natin nakikita siya na magiging malakas, pero tulad na aking sinasabi, nagbabago yan every 6 hours, araw-araw nagbabago po ang kilos at galaw po ng panahon at yung sama ng panahon na ating pong minomonitor. Ngayon mga kaibigan ko, bago natin alamin yung mga lugar na apektado ngayon ng weather system, kasama na dyan ang northeast monsoon or amihan season na tayo ngayon, no? So dito muna tayo sa tinatawag natin na forecast weather condition.
Diyan pa rin po sa may area ng Palawan, sa may Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, take note, medyo naapektuhan pa rin ang trapo extension po ng LPA. Pero ang LPA sa mga susunod na mga oras ay mawawala na ang direktang epekto or posible po itong malusaw, no? Kung hindi magbabago yung kayang kilos. Kung mapapansin nyo, ang LPA, wala siyang pinakasentro. So yung tendency nito na malusaw po ay mas mataas na sa ngayon. So dito naman po tayo sa area ho ng Cagayan, kasama ang Isabela at Aurora. Ang weather condition po sa mga lugar na yan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa shear line. Ang shear line po, ito po yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. So ano ba yung mainit at malamig na hangin na yan? Yung malamig na hangin. So alam naman natin na yan yung amihan na nanggagaling po dyan sa may taas ng ating bansa, extreme northern Luzon, na nanggagaling naman sa may Siberia, yung malamig na hangin na yan. Yung mainit naman ay yung easterlies o yung maalinsangan na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So yung nagiging resulta ng salpukan nila ay shear line. So yun po yung nagbibigay ng mga pag-uulan dyan po sa lugar ng Cagayan, Isabela at sa may Aurora. Kung sakali po magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras, ay may tsansa po ng mga flash flood at landslide. So maging handa at maging alerto po tayo sa mga posible pong pagbabago. So tulad na aking sinasabi, dyan po sa area ng extreme northern Luzon, dyan po sa may Batanes, sa may Babuyan Islands, kung makikita nyo ho, no? Ito, lamig ng panahon natin ngayon. Itong northeast monsoon, no? Ito yung fully developed na hanging amihan. No? Mga nakaraan ho kasi, northeasterly wind flow o yung mahinang lamig lamang ng hangin. Ngayon talaga nararanasan na yan lalo na po sa madaling araw at bandang hapon hanggang sa paggabi. So ang magiging epekto naman ng northeast monsoon, no, hindi naman yan masyadong nagpapaulan actually, pero malamig yung hangin at kung may mga pag-uulan man bandang sa hapon at madaling araw, pero may hina lamang, mga isolated rains lamang. Pero yung mga thunderstorms, bihira natin mararanasan yan kapag fully na-develop na or nandyan yung lakas po ng epekto ng northeast monsoon or amihan. So dito naman po tayo sa bahagi po ng Western Visayas, sa may Negros Island region, sa may Zamboanga Peninsula at BARMM. Sa kasalukuyan po hindi pa rin nawawala ang tinatawag po natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Yung ibig sabihin po nun, yung salubungan po ng hangin sa may northern at southern hemisphere. So yung epekto niyan ay tinatawag po natin na ITCC. Kapag sakaling may mga malalakas na pag-uulan, mahina hanggang sa malalakas, lalo na sa hapon at sa gabi, ay may tsansa pa rin po ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang, sa area naman po ng Metro Manila, the rest po ng ating bansa, kung mapapansin ho ninyo, no, mga kababayan ko, mga kapatid, eto pong easterlies, meron pa ring epekto. Pero medyo mahina na ito at inaasahan natin na sa mga susunod na mga araw, mga oras, ay mawawala na po ang epekto ng easterlies dahil ang pangunahing weather system na ating mamomonitor ngayon ay ang northeast monsoon. So nilinaw ko na nung mga nakaraan, kapag katuyot at malamig na hangin ng ating nasa weather condition or siya ay nasa top of the line na nagpabibigay ng sama ng panahon, malimit po o kakaunti yung mga bagyo. Kung napapansin ho ninyo sa pagtatala ng Pag-asa ngayong November, 1 hanggang 2, gayon din sa December, no? At may tsansa pa rin magbago yan, pero yung mga bagyo naman na yan, ay may mga tsansa po na talagang dito papasok sa loob ng ating Philippine landmass, pero mahihina lamang. Kaya nagmo-monitor yung mga nakikita kayong update, mga kaibigan, na super typhoon sa first week po ng November. Actually, sa advanced weather forecast, nakikitaan talaga ng malakas. Pero tulad na aking sinasabi, habang lumalapit siya, kasi sa first week pa yun ng November, simula November 1 hanggang November 5, 6 hanggang 7, may mga pagbabago pa kasi kapag lumapit siya ng lumapit sa northeast monsoon or dito nga po sa amihan natin, hihina ho yan ng hihina. Kaya yung nasa advanced weather forecast ay may tsansa o malaki ang tsansa na magbago pa ang lakas sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Kaya ikalma muna natin yung ating mga sarili at wag po muna tayong mataranta.
Tulad nito, wala pa naman yung bagyo, pero tulad ko, ako ay nagbibigay ng advance update, no, sa inyo. Depende na rin. And ayon na rin po sa mga weather models na ating ginagamit. Alam ko yung mga solid po na subscriber ko, mga followers ko po dyan, na lagi pong nakikinig sa akin, ine-explain ko po talaga one by one. So, kung may nagtatanong pa, ito pong hangin na nakikita nyo na yan, yan po yung amihan. Nung mga nakarang update natin, no, sa live weather forecast natin, live ko pinapakita sa inyo, mahina yan, no? Pero ngayon ay malakas na yung nagiging epekto niyan. Malamig na hangin po yan. So ngayon, may mga nagtatanong kung meron pa daw po ba mga localized thunderstorm kahit meron po tayong northeast monsoon. Sa ngayon po, ay malimit na lamang ang mga localized thunderstorms at bandang Mindanao area, dyan sa may Davao region, yung madalas na makakaranas ho niyan. Kaya naman, bandang hapon at sa gabi, ay may chance pa rin po ng mga pag-uulan dulot po ng mga localized thunderstorms. Ngayon, may nagtanong po sa akin, no, isingit ko lamang, yung update po sa mga aftershocks, dyan po sa may Eastern Visayas, dyan sa area ng Cebu, no, meron po mga aftershocks na naranasan ng mga paglindol. Medyo malakas actually yung kahapon at napansin naman natin yung mga kababayan ho natin ay nabahala. Yun ho ay aftershocks pa rin ng mga malalakas na lindol ng mga naganap ng mga nakaraang linggo. At ngayon, hindi naman na ito sobrang lakas pero may epekto pa rin, no? Nararamdaman pa rin natin yung pinsala niyan. Kaya nga po lagi kong pinapaalala tulad nito, no? Actually wala naman tayong aktibong bagyo pa, no, sa loob ng ating bansa, pero nasa 4 po na weather system ang ating minomonitor. Unang-una, ito pong northeast monsoon, ang shearline, ang ITCC, easterlies, at kasama pa dyan, no, itong LPA, pero yung LPA naman ay pawala na ho yan. Unang-una, kinakailangan ho ay dapat mag-antabay po kayo sa ating mga weather update, lalo na po dito sa may banda ng Luzon, kasi dyan po talaga yung magiging direktang epekto ho ng northeast monsoon or amihan. Kaya naman, ang bandang Visayas at Mindanao, hindi po ganoon makakaranas ng malamig po na hangin. Pero tulad na aking sinasabi, umiikot po yung hangin na yan, no? Kaya nga po dito sa may bandang kanluran ng ating bansa, noong mga nakarang update tayo, nakapagtala tayo ng tinatawag na southwesterly wind flow, yung malamig na hangin, no, dito po sa may bandang kanluran ng ating bansa. So chance pa rin na makaranas ng malamig na panahon sa Visayas at Mindanao kahit hindi po sila direktang dinadaanan ng northeast monsoon. So pangalawa, kinakailangan pa rin po natin na i-double check ang ating mga kagamitan, no? Yung ating mga bahay, yung mga dingding, yung mga bubong, dahil ngayon po tuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-uulan. Alam nyo, kapag meron tayong weather system tulad na lamang po ng easterlies, shearline, northeast monsoon at mga localized thunderstorms, parang minsan matindi pa yung nagiging epekto ng bagyo, no? Sa mga yan. Yung mga bagyo kasi na pumapasok sa atin, minsan ho kasi, minsan ilang araw lang, malakas man yung bugso, pero napaghahandaan ho natin. Eto mga weather system na meron ngayon, ay nakikita nyo halos araw-araw ay nagpapaulan. Kahapon pa actually ang mga pag-uulan na yan, kung nakaranas man tayo ng malinsangang panahon, saglit lamang. Yun po idulot ng easterlies. Ang pangatlo ay yung mga nakatira po malapit sa mga paanan ng bundok. Nakita nyo naman, no, yung mga bundok natin, minsan nag-aalboruto ng biglaan, lumikas ho kayo sa mga safe na lugar. Yung mga nakatira din po malapit sa mga baybayin, lalo dyan sa Eastern Visayas, sa may Mindanao, at sa mababang lugar, no, sa ibaba ng bundok, yung mga bandang landslide prone area. Mag-ingat ho kayo. Pwede ho tayo lumikas at lumipat sa ibang lugar doon sa safe na hindi po tayo mapapahamak. At eto pa, like ko sinasabi na mag-imbak po tayo ng pagkain na tatagal po ng ilang araw, kahit pang ilang araw lang. Then actually mga kaibigan ko, mga kababayan, mas maganda na meron tayong go bag na tinatawag. Kompleto na yon. Merong mga medical kit, may mga flashlight, mayroong mga pagkain, may tubig, no? Importante yan. Hindi lamang yan para sa lindol. Bagkos para yan sa lahat po ng mga sakuna, no? Bagyo, lindol, lahat po yan, tsunami. Mas maganda nakahanda po tayo. Gayun din, i-safety rin po natin ang ating mga importanteng gamit. So yung mga papeles, mga dokumento, mga appliances, no, yung mga saksakan pwede natin bunutin diyan lalo na kapag merong malalakas na mga pagulan. At kung alam nyo na yung mga lugar po ninyo ay prone po sa mga pagbabaha. So mag-ingat pa rin tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari.
At eto pa mga kaibigan, lagi kong sinasabi no, na kinakailangan po natin manalangin sa Panginoon na etong mga sama ng panahon na dadating sa first week ng November, kung nakikitang malakas siya sa advanced weather forecast, pag pinanalangin natin yan sa Panginoon, instantly magbabago at mawawala ho yan. Hindi na yan matutuloy sa ating Philippine Area of Responsibility at malulusaw yan, malayo pa lamang. Ganon ka powerful ang prayer natin sa Panginoon, no? Lalo na kung sabay-sabay ho tayo. Mamaya ho meron tayong Bible verse. At ngayon, no, lilinawin ko lamang sa inyo na ang weather system na nagpapabigay ng sama ng panahon sa atin ngayon ay ang Northeast Monsoon, meron tayong shoreline, meron tayong easterlies, ITCC, at mga localized thunderstorm dito naman sa baba ng ating bansa. So hindi daw ba dapat pangambahan ito nga pong bagyo na posibleng pumasok sa first week ng November? Well mga kaibigan, ako na ho ang nagsasabi na wag nyo munang isipin yung paparating na bagyo dahil nga po every 6 hours nagbabago po ang forecast natin at yung galaw at kilos po ng hangin kahit malayo pa yan, nagbabago yan. Minsan kasi may mga pressure ng hangin or may mga high pressure na tumatama dyan para magbago yung direction or mabawasan ho yung impact. Kung nakita man natin na magiging malakas yan, magiging mahina yan. Kapag totally na-develop na yung mas malakas pa na impact no, ng Northeast Monsoon. Ang amihan ho, yung malamig na hangin, ay totally mararamdaman talaga yung pinaka-peak niyan pagdating pa po ng December, January, February hanggang sa Marso. Pero pag first week po ng November, hindi pa ganoon kalamig, pero malamig-lamig naman na yung ating mararamdaman at mararanasan po na mga hangin. Actually, ganito rin last year, no? Lalo na pagpatak ng December, may mga bagyo din tayong minomonitor, pero hindi naman sila pumapasok, no, sa tinatawag natin na typhoon hanggang super typhoon category. Kaya yung napanood ho ninyo na super typhoon na update sa first week ng November, hindi ho yun totoo. Nagbibigay agad sila ng prediction kahit hindi pa naman lumalabas ang banta ng bagyo. Ang bagyo ho kasi malalaman natin yung tunay na galaw niya at makukumpirma natin kung malakas kapag nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility at lumabas na yung tinatawag natin na Area of Probability o yung dadaanan po ng isang sama ng panahon or bagyo. So dapat ho mga kaibigan, no, lalo na po yung mga solid po na listener ko dyan, sila nanay, sila tatay, yung 72 years old natin na viewers dyan, at gayon din yung mga senior, kamusta ho kayo dyan? Sana ho, no, I pray na okay ho kayo. At yung mga estudyante natin, yung mga OFW, kamusta ho kayo dyan? Maraming salamat po sa pagtutok at pag-antabay po sa ating weather update, no? At nagtsatsaga ho talaga kayo na manood at makinig ng ating update. Hindi man ganoon ka-perfect yung aking presentation, pero kung makikita nyo naman, ipinapakita ko sa inyo, binobroadcast ko sa inyo yung pinaka-live na nangyayari po sa ating bansa. At makikita nyo naman na walang bagyo. Very clear po, kung may LPA man, mawawala din naman yun. Mataas yung chance na mawala nun sa mga susunod po na mga oras at mga araw. So dahil nga po clear pa rin tayo sa bagyo, may mga pag-uulan pa rin. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatanong, no, sinasabi ko kasi walang bagyo, pero ang lakas-lakas daw ng ulan, hindi ho yun dahil sa bagyo. No, dapat ho, simulan nyo yung update natin simula sa umpisa hanggang sa may dulo. No? Alam mo ko, kakaunti lamang nakakatapos ng video natin hanggang dito, pero ako pilubos na nagpapasalamat doon po sa mga tumatapos sa video natin, lalo na sa pinakadulo dahil meron po tayong mga Bible verse na ibinabahagi ho sa aking mga listener, sa aking pong mga subscriber. So, ngayon po, iti-take yung opportunity para makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon. So, narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Pilipos chapter 4 verse 6, mga kapatid, narito po ang sinasabi, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So very clear po, no, ang sinabi sa salita ng ating Diyos na tayo ho bilang mga anak niya, mga kumikilala sa ating Diyos, na hindi po tayo dapat mag-alala sa anumang bagay. Kaya kung nakikita nyo ho, hindi napaka-importante ng mga bagay dito sa mundo. Bagos kinakailangan natin ay mag-impok ng kayamanan ho sa langit. Very clear na dapat ho kunyari meron ho tayong mga bagay na gusto,
pagkain, ano man yan, pera man yan, dapat ho hindi tayo nag-aalala sa kahit anumang mga bagay. Sabi naman ng mga kapatiran natin, parang daw hindi mag-aalala, wala na daw silang makakain. So ito ang dapat natin gawin, no? Sa halip, ilapit natin sa Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. So ilalapit natin yung mga needs natin, kailangan natin. Kunwari po, for example, kailangan natin ng ganito, pangbayad sa tuition ng ating anak, pangkain natin sa araw-araw, pambili ng ganito. Idaan po natin sa panalangin at sa pamamagitan po ng panalangin may pasasalamat. Kung tayo po yung mananalangin, kailangan po natin direct to the point at syempre nandun po yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Yung mga kaibigan kasi natin, mga kapatiran po kasi natin, nagpapasalamat lamang sa Panginoon kapag may nare-receive po ng mga blessings or mga magagandang bagay. Pero kapag nandun sila sa point ng mga pagsubok na, nakakalimutan na po nilang mag-pray, no? Or magpasalamat. Pinagpapasalamat lamang nila or nung iba ay yung mga biyayang natatanggap. Pero kapag may mga pagsubok na, may mga nangyayari ng hindi magaganda, nakakalimutan na ng Diyos. So dapat po, no, laging tayong mareremind na sa anumang gagawin natin sa lahat ng bagay ay lagi po natin idaan sa panalangin. Kakausapin po natin ang ating Panginoon through prayer para ho na nakikita niya yung sincerity natin. Kasi for example, meron tayong pinag-aalala o nag-aalala tayo sa isang bagay. So dapat lalapit muna tayo sa Panginoon, magke-pray muna tayo, saka tayo lumapit sa ating mga kaibigan, mga loved ones, dahil sila po ang mga instrumentong gagamitin ng ating Panginoon. Sana ho, sa short update natin ay na-explain ko sa inyo mabuti na dapat po hindi tayo mag-alala sa mga bagay po, no? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So kaibigan kabayan, yan muna ang pinaka-latest natin, yung update natin sa lagay ng panahon. Nandyan po sa may unahan, nandito naman sa dulo ang ating Bible verse of the day. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.